Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Alternasyon. Speaking of this, umiyak ulit si Ginseng baby ko yan. Yung sa nanay mo, kahit kunin mo, kailangan mong magpanggap na inosenteng aso. Hindi ka naman tao. Ang Aaron ay puno ng kahihiyan, at hindi niya akalain na mangyayari ito. Ngunit kung iisipin mong mabuti, ang tanging bagay na maaaring magkamali ay ang paggamit ni Han Sanchen ng 5 elementong bato upang mapatay ang apoy. Ngunit sa prosesong ito, nagkadikit ang 5 elementong bato at ang batong apoy, at pagkatapos, tulad ng Washangyo at Shenyanjo, dahan-dahan silang nilalamon ng 5 elementong bato, leader ng alyansa. Paano ba ito mangyayari? Ang bato ng Diyos ng apoy ni Ren Shanhua. Isang bahagi ng 5 elementong bato ng Diyos, nakasimangot si Ningyu at sinabi. Tumango rin si Han Sanchen, oo, na-absorb na ito, at nag-iwan ng kulay. Si Qin Shuang lang ang nakatingin sa kanila ng blanko, anong kaguluhan? Sinabi mo na ang aking mga bagay ay kanya, at ang ilan sa kanila. Damn, this flint is my ancestral thing. Ang Ginseng baby ay hindi nasiyahan sa paraan. Gayunpaman, ang mga salita ng Ginseng baby, walang sumagot kahit isang salita. Malinaw, ang biglaang pagdaragdag ng isang pulang kulay ay nagpapatunay sa nakaraang haka-haka ng Aaron at Ningyu. Ngunit natatakot ako na 2 tao ang huwag kailanman isipin na Ginseng Sanggol ay nauugnay sa ikatlong marka. Paano ito hindi shock mga tao kaya, Qin Shuang natural na pag-aalaga at pagkalito kung ano ang nangyari. Para sa Ginseng Sanggol hindi kasiyahan din hindi nakinig sa, anong problema nitong Vulcan Stone, nagulat si Aaron kay Ginseng baby. Ang Shenyanjo ay walang anumang kasaysayan. Si Washangyo ay nagmula sa Fuchan. Ngayon ang tanging clone na makikita na may kaugnayan sa Waxing Shenxi ay Washenxi. Kung may bakas ng Vulcan Stone, baka may mahanap sila, it's none of your business. Ano ang problema? Kunin ang aking mga gamit at tanungin ako para sa iba't ibang gamit. Gusto mo ba ng mukha? Ginseng baby has no good way, don't you think it's strange? Hindi ko man lang nahawakan ang ancestral object mo, pero automatic na hinihigop ng bato ko. Mahinahong tanong ni Aaron, shit, who knows if you've done anumang magic? Ginseng baby muttered, gaya ng sabi mo, hindi ka ganap na master, pero hindi ka mortal. Pero ngayon wala na ang salawal ko. Kung hindi mo tatanggalin ang dahilan, hindi mo ba naiisip na napakahiya? Han nagpatuloy. Matapos marinig ito, nahulog si Ren Shanhua sa malalim na pagmumuni-muni. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan ay naramdaman niyang wala na siyang natitira kay Han Sanya. Nakakahiya man sabihin, pero nakakainis talaga na hindi sabihin. Sa totoo lang, simula nang ipanganak ako, halos iisang katawan na kami ni Vulcan Stone, isa pa nga ako eh. Yung isa, ikaw. Sumimangot si Aaron. Oo, kung naaalala mo ang eksena noong nag-away kami ni Ye Gotcheng sa nihilismo, malalaman mo ang pagkakaiba ng 2 individual. Ngunit sa oras na iyon, napakalayo ng Aaron na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Si Qin Shuang lamang ang nakaranas nito noong panahong iyon. Itinuon ni Aaron ang kanyang mga mata kay Qin Shuang, at sa pagkakataong ito ay nakasimangot din si Qin Shuang, halatang may iniisip, siya ay may 2 anyo, o 2 kulay. Pagkatapos kumpirmahin ni Qin Shuang ang mga alaalang iyon, tumingin siya kay Aaron na kinakabahan, 2 kulay. Kumunot ang noo ni Aaron at sinabing, oo, isang pula at isang berde.
Sandali lang. Napakunot ang noo ni Aaron at hindi maisip na tumingin kay Renshen baby, paano ito posible? Isa kang uri ng halaman. Bato ba ito? Panipi. Pag-iisip ng mga ito, Aaron hakbang sa ginseng sanggol sa harap sa ginseng sanggol hiyawan at protesta, biglang ay ang kanyang mga seedlings kaliwa tumingin, kanan tumingin. Ito ay isang kumpletong halaman na walang anumang espesyal na sangkap, ano ang mali? Tao ka pa rin. May dragon sa katawan mo. Bakit hindi ako mabubuhay ng may bato? Protesta ni Renshanwa. Totoo ito, ngunit ang pagkakaroon ng Magic Dragon ay ideolohiya lamang. Ito ay isang kaluluwang kamalayan na nananatili sa sariling kamalayan. Ito ay iba sa sitwasyon ng Renshanwa, at ang mga pangunahing konsepto ng dalawa ay magkaiba. Kapag ako ay galit, lalago ang apoy ng bato ni Vulcan sa aking galit mga tao. Ginseng baby said, ngunit ang apoy na inilabas ng Vulcan Stone ay maaaring makasakit sa mga tao, ngunit ang presyo ay ang iyong katawan ay mawawasak dahil sa sobrang init. Napakunot noo si Qin Shuang. Mariing tumanggaw si Renshanwa. Sa araw na iyon, kinain din niya ang kanyang sarili para pahirapan si Ye Gucheng, kaya nagbago siya sa orihinal na anyo, nakakatuwa. Aaron ay hindi sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Ang apoy at kahoy, ay ang pagkakaroon ng mutual na pagpigil, ngunit sa ganitong kapaligiran, ngunit maaaring mapanatili ang symbiosis sa parehong oras, sa kabaligtaran, hayaan ang kahoy na kontrolin ang apoy, ito ay hindi nakakagulat, sa makatuwid, pagkatapos ng muling pagsilang, ang ginseng na sanggol ay may dalawang prutas, ang isa ay ang Nomenon, at ang isa ay talagang Vulcan Stone lang, mahinang sabi ni Ningyu. Tumanggaw si Aaron. Preconceived siya sa simula, kaya napagkamalan niyang bahagi ng ginseng baby ang Vulcan Stone. Ngayon tila ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, mayroong isang detalye na napansin ng Aaron. Kahit na ito ay katawan ng ginseng baby, ang bato ay bahagi pa rin ng katawan ng ginseng baby. Ang koneksyon sa pagitan ng dalawa ay talagang mas katulad ng symbiosis kaysa sa simpleng tagpi-tagpi. Kaya pakiramdam ng Aaron na ang katotohanan ito ay masyadong kawili-wili, mukhang hindi simple ang pinagmulan ng ginseng baby. Hindi mapigilan ni Aaron na mapabuntong hininga. Tumanggaw si Ningyu, napakahusay na batong damo, at ang katangian ng pagpipigil, talagang hindi ka panipaniwala, ang kalikasan ay hindi pangkaraniwan, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pinagmulan? Sumang-ayon din si Ningyu at mahinang nagtanong sa this time, wala akong history. Nagveto si Ginseng. Sumimangot si Aaron at walang sinabi. Matagal siyang nag-aalinlangan tungkol sa Renshanwa. Paano ito makikita sa paligid ng libingan ng walang dahilan, at alam na alam ang sitwasyon sa loob ng libingan. Ngayon, ito ay isang ang kakaibang Grassstone community ay parang napakalaking tanong, ngunit ayaw niyang pag-usapan ito, at ayaw siyang pilitin ni Aaron, Ginseng baby, sabihin mo lang sa akin ang iyong pinanggalingan, na maaaring makatulong sa Aaron. At saka, ikaw ay mabuting kaibigan ni Aaron, hindi ba dapat ay mayroon kayong itinatago sa isa't isa, hindi ba? Kaibigan, Ginseng baby Road, bakit? Kung hindi niya sinabi iyon, ang Aaron ay ayaw nang magtanong pa, ngunit lalo na, ang mas kakaibang Aaron ay, ako ay nagmula sa lungsod ng nasusunog na mga buto, ang lupain ng mga demonyo. Makikipagkaibigan ka ba sa mga ganyang tao? Ginseng baby Road, ang lungsod ng nasusunog na mga buto. Ang mga kilay ni Aaron ay kumunat, at siya ang lungsod ng nasusunog na mga buto. Bakit ang lahat at lahat ng nasa paligid niya ay nakaturo sa lugar na iyon, kung gayon paano ka nakalapit sa libingan ng Diyos? Sinabihan ako na pumunta, sino ito? Biglang sumimangot si Aaron. May nagsabi sa kanya na pumunta siya sa libingan. Sino kaya ito? Ang taong ito, syempre, ay dapat na may alam tungkol sa mga libingan. Kung hindi, paano niya malalaman ang sitwasyon sa loob ng mga libingan? Kaaway ba ito ng lolo ko? Sinong demonyo sa angkan ng demonyo? Ngunit kung gayon, si Renshanwa ay pumupunta sa libingan sa utos ng Diablo. Ang tanging layunin niya ay maaaring magnakaw ng mga bagay mula sa libingan, o upang maiwasan ang iba na makakuha ng mga bagay. Sa makatuwid, ang ginseng na sanggol ay hindi dapat tulungan ang kanilang sarili na kumuha ng mga bagay mula sa libingan ng Diyos. Hindi ang mga demonyo ng pamilya ng demonyo, kung gayon. Sino ito? Napakalaking tanong,
patuloy na nakakaapekto sa mga selula ng utak ng Aaron, hindi ko alam. Hindi ko siya kilala, at hindi niya sinabi sa akin ang kanyang pangalan. Sure enough, as Aaron expected. Ngunit sumimangot si Aaron, hindi ako siguradong umiling si Ginseng Baby, mukhang nakakita ako ng tadhanang salita sa alikabok sa kanyang kamay. Ang alikabok, anong ibig sabihin nun, Taoist ba? Sa pangkalahatan, ang mga pumapasok lamang sa tao ang gagamit ng mga ganoong bagay. Sumimangot si Ningyu at sinabing kakaiba, kahit na hindi siya Taoist, isa siyang tao na lumabas sa alikabok. Shuang Sheng's Road. Oo, ganoon din ang iniisip ni Aaron. Ngunit ang tanong, paanong ang isang taong lumabas sa alikabok at pumasok sa tao ay lilito sa lupain ng mga demonyo? Nakulong. Maaari niyang hayaang tumakbo si Ren Shanwo sa Shenjong mula doon. Paano siya makukulong doon? Sa kabaligtaran, maaaring pamilyar siya sa ruta, upang ang iba ay maaaring pumasok at lumabas sa kalooban. Gayunpaman, ibinabalik nito ang problema sa simula, at ang pagtatanggol ng Buddha ay pumasok sa isang dead end. Ano ang dahilan nito? No hit a wall, coagulation month also won't silly in the dead end around, turn in the dust above the literal information to think, ang mga maaaring manatili ng ligtas sa bone-burning city ay dapat mga eksperto mula sa buong mundo, kung sino ang makakatawag sa itaas na gilid ng salita sa mga ekspertong ito ay talagang mabibilang ang 2 kamay ng 8 panig ng mundo, bumulong din si Qin Shuang, ang mga Master Elder na may salitang, kapalaran, sa mga kwalipikadong pangalan, hindi maaaring lumitaw sa Demon Family Forbidden Area sa oras. Sabi ni Ningyu, bilang pinuno ng palasyo ng Baguio, si Qin Shuang ay maaaring hindi kasing husay ni Bai Xiaosheng sa Jianghu News, ngunit hindi mahirap malaman ang mga pinuno at eksperto ng parehong mga paaralan. Kung si Ningyu, Han Sanchen ay walang kaunting pag-aalinlangan, maaaring ito ay isang mas matandang master ang ibig kong sabihin, marahil bago ka ipinanganak, tanong ni Aaron. Ang mga maaaring manatili sa ipinagbabawal na lugar ng angkan ng demonyo ay dapat na mga dalubhasa, ngunit hindi natin maitatanggi ang mga dalubhasa sa mga eksperto, maging ang ilang matataas na ranggo ng antas ng mga nakakalat na immortal. Siyempre, hindi ito maaaring pabayaan ng Aaron. Ngunit nagkatinginan sina Ningyu at Qin Shuang at halos sabay na umiling sa Aaron, hindi, kahit na ang mga nauna ilang libong taon na ang nakalilipas, nakalkula namin ng mabuti. Sa pagtingin sa nakakagulat na pare-parehong pananaw ng 2 babae, ang Aaron ay mas nanlumo, na nangangahulugan din na kahit na ang huling bakas ay naantala. Siya ay talagang nalulumbay, may iba pa ba? Tanong ni Aaron. Naisip ito ni Ginseng Baby at sinabing, yung iba. Wala na. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa mundong ito. Anyway, ang unang taong nakilala ko ay siya, at pagkatapos ay ipinadala niya ako sa Shenjong. Siya ba ang nagsabi sa iyo ng lahat tungkol sa libingan Aaron? Hindi naman. Hindi niya sinabi sa akin. Binigyan niya lang ako ng mga libro para pag-aralan ko. Nakita ko sila sa libro. After nun, dumating na ako. Ginseng Baby Road, ito ay lubhang kakaiba, ngunit tila walang mahahanap. Ningyu Road, ganoon din ang pakiramdam ko Qin Shuang daw, kaya minsan marami kang sinasabi sa akin, kahit ang hindi ko maintindihan, pero ang naiintindihan mo ay ang nakikita mo sa libro. Sumimangot si Aaron, oo, nangyari nga tingnan mo. Tulad ng alam mo, sinabi ko sa iyo sa sandaling ako ay mahabagin. Ginseng Baby Road, ang kakaibang Ginseng Baby ay talagang nagsabi sa kanyang sarili ng maraming hindi popular na kaalaman, ngunit ang mga ito, napakahusay din niyang nakita. Nagkataon ba talaga? Hindi naniniwala ang Aaron, 3,000. Ano ang mali? Qin Shuang's kakaibang daan. Nais ding magtanong ni Ningyu, ngunit para sabihin ang totoo, palagi niyang nararamdaman na tila alam ng lahat, ngunit palagi niyang nararamdaman na may kakaiba, hanggang sa matapos nila ang trabaho sa bangkay, nang sila ay naghapunan sa gabi, nakita ni Qin Shuang at Han Nian na wala pa ring isip si Aaron sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, nagbago ang mga bagay, sa sobrang pagka-absorb ni Aaron sa naisip niya ay hindi man lang niya isinantabi ang mga pinggan, kaya espesyal na dinala ni Qin Shuang ang ilang pinggan sa Aaron, ngunit dahil hindi man lang inilagay ni Aaron ang kanyang rice bowl sa harap niya, kinailangan ni Han Nian na mabilis na ilagay ang rice bowl sa tabi ng Aaron, para mailagay ni Qin Shuang ang pagkain sa mangkok, ngunit sa sandaling handa na siyang ilabas ito,
Biglang itinaas ni Aaron ang kanyang ulo. Anong ginagawa mo? Dalhan kita ng mga gulay, hindi pwedeng puro bagay ang iniisip mo, kailangan mong kumain. Tama, nagulat si Qin Shuang sa mga mata ni Aaron at mahinang nagpaliwanag, nakakunot ang noo ni Aaron, sa sumunod na segundo, bigla siyang pumunta sa direksyon ng back garden run. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.